Masayang araw, mga heyo henyo at heyo henya. At muli tayong nagbabalik sa AP Pinasaya. Ako si Sir Leo Angeles, ang inyong guro, kaibigan at kalakbay-aral o tour guide sa ating magiging happy adventures. Siyempre, kasama pa rin natin si Jeyo at Pia. Pero bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, magbalik tanaw muna tayo sa naging kawentuhan nating kahapon. Sinasabi ang Asya ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Ang salitang Asya ay mula sa salitang aso na ang ibig sabihin ay silangan, kung saan dito sumisikat ang araw. At bahagi ng pag-aaral ng Asya ay ang heograpiya nito. Ngayon naman, para sa balita ko, pakinggan mo. Ang Asya ang naging pangunahing sentro ng mga kaganapang ito. Sa Wuhan, China, sinasabing nagmula ang virus na ito. Lahat man ay nagulantang at nabigla, pero bawat bansa ay nagsagawa ng mga hakbang upang ang pagkalat ay maula. Katulad ng physical distancing, pagsusuot ng face mask at face shield, paggamit ng alcohol at sanitizer. Bukod dito, iisa-isahin natin ang ginagawa ng mga bansa sa Asya sa pagkontrol ng pandaigdigang pandemya. Sa Wuhan, China, ginawang mas estrikto ang pagpasok at paglabas ng kanilang teritoryo. Patuloy pa rin ang kanilang masusing pag-aaral at pagdiskubre ng mga posibleng gamot para sa sakit na ito. Sa Japan, masusing pinag-uusapan kung itutuloy pa o hindi ang pagdaraos ng Tokyo Olympics. Sa Taiwan naman, bagamat napakalapit lamang ito sa China, mass testing para sa lahat ng mga Taiwanese. Ito pa rin si Kuya Jeyo ninyo na nagsasabing matalot man tayo ng takot sa coronavirus na ito. Pansamantala bang huminto ang pag-inog ng ating mundo? Sa bandang huli ay patuloy tayong titindig upang ituloy ang laban ng buhay. Bilang pagpapatuloy ng AP Pinasaya, may tanong ako sa inyo. Madali bang malaman at matandaan ang bawat detalye sa isang napakalaki at napakalawak na kontinente katulad ng Asya? Magkatulad tayo ng iniisip. Hindi nga naman madali ito. Kaya naman, gumawa ako ng paraan upang mas lalo ninyong maunawaan ang pag-aaral ng Asya. Hahatiin natin ito sa iba't ibang bahagi ng parang isang cake at tatawagin natin ang mga bahagi na ito na rehiyon. Ayan, magkakaroon tayo ng 5 bahagi o rehiyon ng Asya. Ngunit bakit nga ba may 5 bahagi ng ating pagkakahati-hati dito? Ano-ano kaya ang mga basihan kung bakit ganito ang pagkakahati-hati ng mga rehiyon? Ang pag-aaral ng Asya ay may 2 batayang pananaw na nakasanayang gamitin at ito ay nakabase sa 2 magkaibang kaisipan ng tao sa pagkakabuo ng heograpiya, kabihasnan at kasaysayan ng Asya. Una ay ang Eurocentricong pananaw o Eurocentric perspective. Ang pangalawa naman ay ang Asia-centricong pananaw or Asian-centric perspective. Ang Eurocentricong pananaw ay nakaugat sa nakasanayang konsepto ng mga Europeo o mga kaluranin ukol sa kapaligiran ng Asya. Batay sa kanilang pananaw, hinati nila ang Asya batay sa kalayuan o kalapitan nito mula sa kanilang lupain na Europa. Kaya naman nagkaroon tayo ng mga katawagang Near East
o malapit na silangan. Sa mga lugar na malapit sa Europa, Middle East o gitnang silangan, sa mga lupain na abot pa rin ng kanilang kaalamang geograpikal, at Far East o malayong silangan sa mga lugar na mahirap nilang mapuntahan. Sa ilang siglo rin ng ating kasaysayan, ito ang kanilang ginamit na pananaw dahil sa kakaunting kaalaman at limitadong paglalakbay na naisagawa sa Asya. Sa kanilang pananaw o punto de vista, higit na maunlad ang kanilang kultura kung ito raw ay iyahambing sa kultura at kabias ng Asyano. Itinuturing din nilang tagatanggap lamang ang mga Asyano ng mayayaman at mauunlad na kultura ng mga kanluranin. Katulad nga ng sinabi ko, ito ay dahil na rin sa kanilang limitadong pangunawa sa kontinente ng Asya noong unang panahon. Samantala, ang Asya-sentrikong pananaw naman ay naniniwala sa kaisipang may maunlad at mayamang kabihasnan na ang mga Asyano bago pa man dumating ang mga kanluranin. Kaya dapat itong ibatay sa iba't ibang katangian ng lugar na magagawa lamang sa pamamagitan ng malilimang pag-aaral nito. Kaya naman, sa isang maka-Asyanong pananaw, higit na malinaw ang naging paghahati sa mga rehiyon sa Asya, sapagkat nakabatay ang mga ito sa mga katangiang makikita sa Asya. Higit na pinahalaga nito ang mga iba't ibang katangian ng lokasyon, klima at topografiya, kultura at kasaysayan ng mga bansa nito. O diba, ano sa tingin ninyo ang mas makabuluhang gamitin sa pananaw sa dalawa? Alamin nga natin kung ano-ano pa ang iba pang mga batayan na ginagamit natin sa paghahati ng Asya sa magkakaibang mga rehiyon. Una, batay sa lokasyon. Ang lokasyon ay tumutukoy ito sa kinaroroonan ng isang lugar. Karaniwang pinagsasama-sama sa iisang rehiyon lamang ang mga bansang magkakalapit na maaaring nasa kanluran, silangan, timog at hilagang bahagi ng malawak na lupalok ng Asya. Ikalawa, batay sa katangian ng klima at topografiya. Ang klima naman ay tumutukoy sa kalagayan ng panahon sa isang partikular na lugar sa loob ng mahabang panahon. Karaniwang nasa iisang rehiyon lamang ang mga bansang may magkakatulad at magkakaugnay na klima. Ang topografiya ay tumutukoy naman sa hugis at pisikal na katangian ng kalupaan sa isang lugar, katulad ng mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan dito. Pinagsasama-sama sa iisang rehiyon ang mga bansang magkakabahagi, magkakatulad, at magkakarugtong ang mga anyong lupa at anyong tubig. Ikatlo, katangian ng kultura. Ang kultura ay tumutukoy sa sistema ng pamumuhay tulad ng wika, relihiyon, paniniwala, tradisyon, kaugalian, pamahalaan, edukasyon, at kabuhayan. Karaniwang mapapansin ang mga bansang Asyano na may magkakaugnay at magkakatulad na kultura ay nasa isang rehiyon lamang. At panghuli, ang kasaysayan at lahi. Karaniwang pinagsama-sama sa iisang rehiyon ang mga bansang Asyano na may magkakaugnay at magkakabahaging kasaysayan. Isa ring salik sa paghahating rehiyon ang lahi, kung saan mapapansin ang mga bansang Asyano na may magkakatulad at magkakaparehong pinagmulang lahi at etnisidad ay karaniwang nasa isang rehiyon lamang. Excited ka na bang malaman ang mga bansa na kabilang sa iba't ibang rehiyon sa Asya? Ngayon ay sasamahan ko kayong pasukin at libutin ang masayang mundo
ng mga bansa sa Asya. Tara na, Apinatics, biyahe na! Lalo kayong ma-excite dahil ang una nating pupuntahan ay ang mga lugar na mauunlad na bansa sa Silangang Asya. Ang Silangang Asya ay ang pinakamayamang rehiyon kung kaya't sila ay kilala bilang the industrialized region. Dito matatagpuan ang China, Japan, Mongolia, South Korea, North Korea at Taiwan. Pasukin naman natin ang ating sariling atin, ang rehiyon ng Timog Silangang Asya. Tinatawag ang Timog Silangang Asya na Little China at Farther India dahil sa lawak ng impluensya ng kulturang Chino at Indian sa kabias ng nabuo sa rehiyon. Nahahati sa dalawang sub-region ang mga bansa sa Timog Silangang Asya batay sa katangiang heograpikal ng mga ito, ang mainland Southeast Asia at insular Southeast Asia. Ang mainland Southeast Asia ay mga bansa sa rehiyon na nasa bahaging kontinental. Ang mga ito ay ang mga bansang Myanmar, Thailand, at mga bansang tradisyonal na tinatawag na French Indochina na binubuo ng Cambodia, Laos at Vietnam. Dahil minsan silang napasailalim sa kontrol ng mga French habang makikita naman sa kanilang kultura ang malaking impluensya ng mga Indian at Chino. Samantala, tinatawag namang Insular Southeast Asia ang bahagi ng Timog Silangang Asya na binubuo ng kapuluan. Kinabibilangan naman ito ng bansang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam at East Timor. Next stop, ang rehiyon ng puno ng mistisismo, ang Timog Asya. Ang Timog Asya ay kilala sa katawagan na Land of Mysticism dahil sa katangian ng mga filosofiya, paniniwala at relihiyong umusbong dito. Ito ay may anyong hugis at sulok, binubuo ng Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan at Sri Lanka. Pinakamalaking bansa sa Indian subcontinent ang India. Tinatawag namang mga bansang Himalayan ang Nepal at Bhutan sapagkat nakalatag ang teritoryo ng mga ito sa kabundukan ng Himalayas at mga bansang insular naman ang Maldives at Sri Lanka sapagkat nakahiwalay ang mga ito sa kontinente at binubuo ng mga isla. Tara na! Pasyalan natin ang Kanlurang Asya, kilala bilang the Muslim world. Ang Kanlurang Asya ay nakalatag sa pangkontinental na bahagi ng Asya at sa hilagang silangang bahagi ng Afrika. Mabuhangin at mabato ang karaniwang lugar dito. Ang Kanlurang Asya ay binubuo naman ng mga bansang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Jordan, Iran, Iraq, Syria, Israel, Cyprus, Lebanon, Kuwait, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Yemen, Oman, Afghanistan, at bahaging Asya ng Turkey. Apinatics, lumipad naman tayo sa ating huling destinasyon. Ang Hilagang Asya ay binubuo naman ng bansang Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, at ang rehiyong Siberia na bahaging Asya ng Russia. Historical na tinatawag ang Hilagang Asya bilang Soviet Asia sapagkat ang mga bansang bumubuo rito ay naging bahagi ng dating Union Soviet Socialist Republic o mga Heyo-Henyo at Heyo-Henya. Tapos na ang ating ginawang paglalakbay. Nag-enjoy ba kayo? Huwag kayong paiiwan sa ating paglalakbay at kaalaman. O sige nga, bago tayo makauwi, may pagsubok naman tayong dadaanan
bago ninyo tuluyang makuha ang inyong immigration pass. Kailangan muna nating tukuyin kung nasaan ang mga rehiyong ito sa ating mapa. Iisa-isahin naman natin ang 5 rehiyon ng Asya. Babanggitin ko lamang ang mga rehiyon ng Asya at pagkabilang ko ng 3, ituro mo kung nasaan ito sa mapa. O kaya naman, magbibigay ka ng mga bagay na nalaman mo ukol dito. Handa ka na ba? Nasaan sa mapa ang Timog Silangang Asya? Kung ito ang tinuro mo, ang galing mo. Yan ang Timog Silangang Asya. Pakituro naman ang Silangang Asya. Kung ito ang itinuro mo, mahusay. Yan nga ang Silangang Asya. Pakituro naman ang Timog Asya. Kung ito ang iyong tinuro, magaling. Yan ang Timog Asya. Nasaan kaya ang Kanlurang Asya? Kung ito ang tinuro mo, tama ang sagot mo. Yan ang Kanlurang Asya. Pakituro nga kung nasaan ang Hilagang Asya. Kung ito ang tinuro mo, tumpak. Yan ang Hilagang Asya. Pangalawang hamon. Kapag nasagot nyo ito, magpapatuloy ang ating adventure. Kumuha kayo ng papel at ballpen at iguhit ang butterfly map na inyong nakikita sa inyong screen. Sa kanang bahagi ng butterfly, isulat ang salitang Asya sentriko, samantalang sa kaliwang bahagi ang salitang Eurosentriko at isulat ang pagkakaiba ng dalawang pananaw. Samantalang sa gitna ng butterfly, isulat ang kanilang pagkakatulad. Ito ang mga posibleng sagot sa kaliwang bahagi ng inyong butterfly sa ilalim ng Eurocentricong pananaw. 1. Europa. 2. Kanluranin. 3. Superior o mataas ang kultura ng Europeo sa Asyano. 4. May 3 rehiyon ang Asya: Near East, Far East, at Middle East. Ito ay batay sa layo at lapit ng Asya sa Europa. Samantala, ang mga posibleng sagot sa kanang bahagi ng inyong butterfly sa ilalim ng Asya-sentrikong pananaw: 1. Asya. 2. Silangan. 3. May sariling kabihasnan na ang mga Asyano bago dumating ang mga Europeo. 4. May 5 rehiyon sa Asya. Ito ay ang Hilagang Asya, Silangang Asya, Timog Asya, Timog Silangang Asya, at Timog Kanlurang Asya. Para sa ating huling hamon, sige nga, ano-ano nga ulit ang mga pinagbatayang katangian sa paghahati ng Asya? Kung inyong sinagot ay lokasyon, katangian ng klima at topografiya, kultura at kanilang mga kasaysayan, ito nga ang batayang ginamit ng mga heograpiko sa paghahati-hati ng mga rehiyon sa Asya. Tandaan, ang mga rehiyon ay pinagbuklod-buklod ayon sa kanilang lokasyon sa mapa. Sa makatuwid, mahalaga ang direksyon na ginamit sa paghahati-hati ng mga rehiyon ng Asya. Ito rin ay dahil sa magkakatabi at magkakapit-bahay na bansa ay kadalasang may magkakatulad na kultura at kasaysayan. Mahusay! At naipasa ninyo ang huling pagsubok. At dahil dyan, magpapatuloy pa rin ang ating paglalakbay bukas. At para sa inyong takdang aralin, nais kong lubos ninyong makilala ang mga bansa sa Asya. Kaya naman sa inyong tahanan ay subukan ninyong bumuo ng isang acrostics na bubuuin ang mga katangian ng bansa na matagpuan sa Asya. Katulad ng aking hinanda.
Sige, subukan ninyo. Masaya ito. Gamitin naman ninyo sa iba pang mga bansa sa Asya. Mga Heyo Henyo at Heyo Henya, pansamantala ako magpapaalam at kita-kit sa susunod na aralin. Lagi ninyong tandaan, ang pag-aaral ng Asya ay mahalaga at masaya. Kaya ugaliing tumutok at manood sa susunod na episode ng AP Pinasaya na laging magbibigay sa inyo ng ngiti, saya at ligaya at pag-asa. Ako pa rin si Sir Leo Angeles na nagsasabing mag-aral ng kasaysayan upang saysay ng mga salaysay ay ating matutunan.